Isang mapagmataas na milyonaryo ang nanguyam sa isang simpleng mamimili ng rosas sa gitna ng palengke. Ibenta mo sa akin ang mga rosang ito sa wikang Arabic, at bibigyan kita ng $100,000. Pero ang sumunod na nangyari, ay hindi niya kailanman inasahan. Ang babaeng iyon ay nagsalita, at sa sandaling iyon, ang buong mundo ng milyonaryo ay tuluyang nagbago. Ang init ng hapon sa Dubai, ay tila sumusunog sa balat ni Amira, habang nakatayo siya sa tabi ng kanyang maliit na tindahan ng bulaklak sa labas ng Souk, ang tradisyonal na pamilihan sa lungsod. Mga rosas ang kanyang espesyalidad, pula, puti, dilaw, at pink, lahat ay sariwa at amoy na amoy ang kanilang natural na samyo, kahit sa gitna ng mausok at maingay na kalye. 23 taon na siyang nagtatrabaho dito. Simula nang siya ay 15 taon pa lamang, kasama ang kanyang yumaong ina na nagturo sa kanya kung paano alagaan ang bawat bulaklak na parang sariling anak. Gayong umaga, mayroon siyang espesyal na batch ng imported na Persian roses na kulay deep crimson, ang uri na madalas bilhin ng mayamang tao, para sa kanilang mga event at selebrasyon. Maingat niyang inayos ang bawat tangkay sa loob ng simpleng mga paso at balde na puno ng malamig na tubig. Ang kanyang mga kamay ay medyo gasgas na dahil sa paulit-ulit na paghawak ng mga tinik, pero sanay na siya. Ito ang kanyang buhay, ang kanyang ikabubuhay, at kahit simple lang, masaya siya. Amira, magkano ang isang dosenang pula? Tanong ng isang matandang customer na regular niya, si Lola Fatima, na laging bumibili ng bulaklak tuwing Biyernes para sa moske. Para sa iyo, Lola, special price. 30 dirham na lang, tugon ni Amira na may ngiti, kahit alam niyang medyo lugi siya sa presyong iyon. Pero si Lola Fatima ay mabait sa kanya simula pa noong bata pa siya. Habang nag-usap sila, isang malakas na ingay na makina ang pumasok sa kalye. Isang puting Rolls-Royce Phantom ang dahan-dahang huminto sa harapan ng tindahan ni Amira, na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ng tao sa paligid. Ang ganitong sasakyan ay bihira sa bahaging ito ng lungsod, kung saan karamihan ay simpleng mga ngalakal at ordinaryong mamamayan. Ang pinto ay binuksan ng isang chauffeur na nakauniporme, at lumabas ang isang lalaking nasa edad na mga 40. Nakasuot na mamahaling Italian suit na tila walang bahid ng alikabok o pawis kahit sa init ng Dubai. Ang lalaking ito ay si Hassan Al-Rashid, isa sa mga kilalang negosyante sa Emirates, may-ari ng ilang luxury hotels at real estate developments sa buong Middle East. Ang kanyang mukha ay madalas makita sa mga magazine at business news, laging seryoso, laging may aura ng kapangyarihan at kayamanan. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may reputasyon siyang mapagmataas at mapang-uyam, lalo na sa mga taong tingin niya ay nasa ibaba ng kanyang antas. Lumapit si Hassan sa tindahan ni Amira. Ang kanyang mamahalin na sapatos ay tumutunog sa semento. Tumingin siya sa mga bulaklak na parang pinag-aaralan ang isang walang halaga na produkto sa isang bargain store. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa mga Persian roses. Ikaw ang may-ari ng tindahang ito? Tanong niya sa tono na parang hindi makapaniwala na isang babae ang nag-ooperate ng ganitong maliit na negosyo. Opo, sir. Ako po si Amira. May tutulong po ba ako? Sagot ni Amira ng magalang, kahit medyo kinabahan siya sa presensya ng lalaking ito. Hassan ay tumawa ng bahagya, isang tawa na puno ng pang-uyam. Persian roses. Alam mo ba kung saan galing ang mga ito? Opo, sir. Galing po sa Iran, specially imported. Pinakamataas na kalidad po, paliwanag ni Amira na may pride sa kanyang produkto. Talaga, sabi ni Hassan, na kunwa ay interesado. Sige nga, kung ganoon ka-expert ka sa mga bulaklak na ito, ibenta mo sa akin ang mga rosang ito. Pero may kondisyon ako. Tumigil siya at tumingin sa paligid, ensuring na maraming nakakarinig. Ibenta mo sa akin sa wikang Arabic, classical Arabic, hindi yung kolokyal na ginagamit ninyo dito sa kalye. Kung magawa mo, babayaran kita ng $100,000 para sa lahat ng rosas mo. Ang mga taong nakapaligid ay nagsimulang magbulungan. $100,000 para sa mga rosas na hindi aabot ng 10,000 dirham ang halaga. Ito ay impossible. Pero alam nila ang intensyon ni Hassan, hindi ito tunay na alok. Ito ay pang-uyam, isang paraan para ipakita ang pagkakaiba ng kanilang estado sa buhay. Ang mukha ni Amira ay namula, hindi sa hiya kundi sa biglaang pressure. Alam niyang maraming nakatingin, hinihintay kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Ang karamihan ay umaasa na siya ay mag-back down, dahil classical Arabic ay hindi basta-basta naunawaan ng lahat. Ito ay wikang ginagamit sa mga religious texts, sa akademya, sa diplomatic affairs, hindi sa simpleng kalakalan sa palengke. Sir, simula ni Amira, ang kanyang boses ay medyo nanginginig pero determinado,
Kung iyan po ang gusto ninyo, susubukan ko pong gawin. Hasan ay muling tumawa, mas malakas ngayong uli. Sige nga. Pakinggan natin kung paano mo ibebenta ang mga rosang yan sa classical Arabic. At tandaan, dapat perpekto ang grammar, ang pronunciation, lahat. Kung may kahit isang pagkakamali, wala kang makukuha ni piso. Huminga ng malalim si Amira. Sa loob-loob niya, naalala niya ang kanyang ama na namatay nang siya ay 13 taon pa lamang. Ang kanyang ama, si Ibrahim, ay dating Arabic literature professor sa University ng Damascus bago sila lumipat ng Dubai dahil sa giyera sa Syria. Buong buhay niya, nakinig siya sa kanyang ama na nagbabasa ng classical Arabic poetry. Nagtuturo sa kanya ng mga tula ni Al-Mutanabi, Nizar Qabbani, at Abu Nuwas. Kahit na lumaki siya sa palengke kasama ang kanyang ina, ang gabi nila ay puno ng mga kwento at tula sa wikang iyon, ang wikang minahal ng kanyang ama ng higit sa kahit ano. Nagsimula siyang magsalita, hindi na sa simpleng Arabic na ginagamit sa pang-araw-araw na transaksyon, kundi sa classical form na puno ng eloquence at elegance. Sayyidi Al-Karim, simula niya, ang kanyang boses ay naging mas matatag. Ana ukaddimulakum hawlazihi al-wurud al-farishiyah al-nafisa, allati tudalilu, ala jamal al-khalikati wa ru'ah al-haya. Ang mga taong nakapaligid ay nagsimulang manahimik. Kahit ang mga hindi masyadong bihasa sa classical Arabic, ay nakaramdam ng pagbabago sa atmosfera. Ang mga salita ni Amira ay dumadaloy na parang tula, bawat syllable ay malinaw at tumpak. Nagpatuloy siya, hazihi al-wurud laysat mujarad azhar, bal hiya rasail al-hab wa al-takdir. Kulu ward min hazihi, tumakitafuhu bi inaya min al-jibal al-baidah, haytu yaltaki al-sama, bi al-ard, wa yakunu al-hawa, nakiyan ka-alma, al-zulal. Ang mukha ni Hasan ay unti-unting nagbago. Ang kanyang pang-uyam ng ngiti ay nagsimulang mawala. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang babaeng ito, ang simpleng tindera ng bulaklak na akala niya ay walang pinag-aralan, ay nagsasalita ng classical Arabic na mas perpekto pa kaysa sa ilang mga Arabic teachers na nakilala niya. Iza ishtaraytum hazihi al-wurud, patuloy ni Amira. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin kay Hasan. Fa'innakum lastu tashtarun fakat jamal al-alwan wa al-ru'aha al-zakiyah, bal tashtarun aidan kisa. Kisa al-ard alati ahadatha, kisa al-aidi alati raabatha, wa kisa al-qalb alazi yabdi'uha lakum bikulu mahabbah wa iktaram. Ang mga salita ay tuloy-tuloy na lumalabas mula sa kanyang bibig, parang isang ilog na matagal nang nakakulong at ngayon lamang napalabas. Binanggit niya ang mga katangian ng bawat uri ng rosas, ang kanilang symbolism sa kultura, ang kanilang lugar sa kasaysayan ng Persian Empire, at kung paano ang bawat bulaklak ay kumakatawan sa isang damdamin, pag-ibig, paggalang, kalungkutan, pag-asa. Kamakala al-Shair al-Kabir, sambit niya, at nagsimula siyang magkwote ng isang tula ni Al-Mutanabi, ang isa sa mga pinakadakilang Arabic poets. Al-Qadr ahl al-azitati al-azaim, watazumu fay'ain al-saghir sigharumha. Ang mga taludturan ay perpekto ang pagkakaresite. Parang siya mismo ay isang scholar na nag-aral ng matagal sa Arabic literature. Hasan ay nanatiling nakatayo, ngayon ay walang kahit anong ekspresyon ng pang-uyam. Ang kanyang mukha ay seryoso, at sa kanyang mga mata ay may kaunting pagkabigla, kahit hindi niya gustong aminin. Natapos ang sales pitch ni Amira sa isang elegant closing statement. Fahal tastahikun hazihi al-wurud an takuna lakum, ya sayyidi. Hal tukramuna nafsaka bi hazihi al-tawfah al-tabi'iyah. Alati tahmiluhu bisyarah al-barakah wa al-saadah. Katahimikan. Walang kumikibo. Ang mga tao sa paligid ay parang nabihag sa kanyang mga salita. Kahit hindi nila lahat naunawaan ang bawat detalye. Ang beauty ng classical Arabic ay hindi lang sa kahulugan kundi sa tunog mismo, sa RAYTM, sa cultural weight na dala nito. Si Hasan ay hindi agad nakapagsalita. Siya, na laging may sagot sa lahat, na laging may witty comeback, ay ngayong walang maisip na sasabihin. Ang intensyon niya kanina ay simple lang, pag-alipustahin ang simpleng tindera, ipakita ang kanyang superioridad, magpa-entertain sa kanyang sarili. Pero ang nangyari ay kabaligtaran. Siya ang natigilan. Siya ang napahiya, hindi dahil sa insulto, kundi dahil sa kanyang maling akala. Makalipas ang ilang segundo na tila oras na mahaba, nagsalita siya, ngunit ngayon ang kanyang tono ay iba na. Saan mo natutunan ang classical Arabic na yan? Tumingin si Amira sa kanya ng diretsahan. Ang aking ama po ay dating propesor sa Damascus. Mula pagkabata, tinuruan niya ako ng wikang ito, ng mga tula, ng kasaysayan. Kahit simple lang ang aming buhay ngayon,
ang kaalaman na iyon ay hindi nawala sa akin. Tumango si Hassan ng mabagal. Para sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman niya ang isang emosyon na bihira niyang nararanasan, paggalang na hindi dahil sa pera o posisyon, kundi dahil sa tunay na kaalaman at dignidad ng isang tao. Binibigyan ko ikaw ng $100,000, sabi niya, at naglabas ng isang checkbook mula sa kanyang bulsa. Hindi dahil naawa ako sa iyo, o dahil gusto kong magpakita ng charitable, kundi dahil napatunayan mo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kaalaman, sa kultura, at sa dignidad na dala ng isang tao, kahit na saang kalagayan siya. Nagsulat siya ng check sa harap ng lahat at iniabot kay Amira. Ang mga mata ng babae ay nanlaki. Hindi siya makapaniwala. $100,000, sapat na upang baguhin ang kanyang buhay, makapag-expand ng negosyo, makapag-aral muli kung gusto niya, o tulungan ang ibang mga kababayan niyang nasa parehong sitwasyon. Sir, bulong lamang ni Amira, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Wala ka nang kailangang sabihin, tugon ni Hassan. Ikaw ang nagturo sa akin ng isang mahalagang aral ngayong araw na ito. Maraming salamat. Bago siya tumalikod para bumalik sa kanyang sasakyan, may dinagdag pa siya. Amira, kung interesado ka, mayroon akong hotel chain na nangangailangan ng cultural consultant para sa Arabic Heritage programs namin. Kung gusto mo ng trabaho na maswak sa iyong talento, pwede kang lumapit sa aking opisina. At sa ganoon, umalis na si Hassan. Ngunit hindi na siya ang payahong taong dumating. Ang kanyang puso ay nabago ng isang simpleng encounter na ito, at ang kanyang mga mata ay nabuksan sa katotohanan na ang respeto ay hindi dapat base sa estado ng buhay, kundi sa karakter at kaalaman ng tao. Si Amira naman ay naiwan doon, hawak ang check, surrounded ng mga taong bumabati at humahanga sa kanya. Si Lola Fatima ay lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Anak, proud sana ang tatay mo sa iyo ngayon, bulong ng matanda. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Amira ang init sa kanyang dibdib, hindi init ng Dubai, kundi ang init ng pagmamalaki, ng pag-asa, at ng bagong simula na naghihintay sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay tila isang malaking panaginip para kay Amira. Ang check na $100,000 ay nakatupi pa rin sa loob ng kanyang pitaka. Hindi pa niya kayang i-deposit dahil sa takot na baka mamaya ay managinip lang pala siya. Pero tuwing titingnan niya, nandoon pa rin ito, totoo at hawak-hawak niya. Isang patunay na nangyari sa tanghaling iyon na nagbago ng kanyang buhay. Ang balita tungkol sa kanyang encounter kay Hassan al-Rashid ay kumalat na parang apoy sa buong South. Ang mga kapitbahay niyang tindera, ang mga regular customers, pati na ang mga taong hindi niya gaanong kilala ay lumalap sa kanya para magbati at magtanong tungkol sa nangyari. May mga pumupuri sa kanya, may mga naiinggit, pero karamihan ay talagang inspired sa kung paano niya pinahalagahan ang kaalaman na itinuro ng kanyang ama. Amira, ikaw na ngayon ang celebrity dito sa palengke. Biro ni Rashid, ang tindera ng spices sa katabing stall. Baka next time, pati international news na ang magsusulat tungkol sa'yo. Ngumiti lang si Amira, pero sa loob-loob niya, iba ang kanyang nararamdaman. Hindi siya proud dahil sa pera, bagkus ay dahil sa naalala niyang muli kung gaano kahalaga ang mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Si Ibrahim, ang kanyang tatay, ay isang taong simple pero puno ng karunungan. Kahit nung sila ay tumakas sa Syria dahil sa giyera, kahit nung namatay ang kanyang ina sa cancer, ang tatay niya ay hindi tumigil sa pagtuturo sa kanya ng classical Arabic, ng poetry, ng philosophy. Amira, sabi ng kanyang ama noong mga huling araw nito, bago siya pumanaw, dahil sa heart attack, ang kayamanan ng mundo ay maaaring mawala sa isang igla. Ang ginto ay maaaring nanakaw, ang mga bahay ay maaaring masira. Pero ang kaalaman na nakalagak sa iyong isipan at puso, iyan ay walang makakaagaw sa iyo. Tandaan mo iyan, anak. At ngayon, ilang taon pagkatapos ng kanyang pagkamatay, napatunayan ni Amira ang mga salitang iyon. Ang classical Arabic na itinuro sa kanya ng kanyang ama, na noon ay parabang walang silbi sa kanyang simpleng buhay bilang tindera ng bulaklak, ay naging susi sa isang oportunidad na hindi niya kailanman inasahan. 3 araw pagkatapos ng encounter, habang nag-aayos siya ng mga bagong shipment ng tulips mula sa Netherlands, may lumapit na lalaking naka-business attire, may dalang envelope. MS Amira, tanong ng lalaki ng propesyonal. Opo, ako po yon. May tutulong po ba ako? Tugon niya, medyo nagtataka. Ako po si Karim, Executive Assistant ni Mr. Hassan al-Rashid. Pinapadalhan niya po kayo nito. Inyabot niya ang brown envelope na may seal ng Al-Rashid Group of Companies.
Kinabahan si Amira habang tinatanggap ang envelope. Pagbukas niya, nakita niya ang isang formal letter. Nakaprint sa makapal na papel na may letterhead ng kumpanya. Binasa niya ito ng mabuti. Ang liham ay isang official job offer. Si Hassan ay nag-aalok sa kanya ng posisyon bilang Cultural Heritage Consultant sa kanyang chain ng luxury hotels, specifically sa programa nilang Arabian Nights Experience, kung saan itinutur nila ang mga international guests sa richness ng Arabic culture, literature, at heritage. Ang sahod ay hindi lang triple ng kanyang kita sa tindahan, ito ay 10 beses pa. May kasamang benefits, health insurance, housing allowance, at annual ticket pabalik ng Syria para bisitahin ang natitirang kamag-anak niya doon. Mr. Al-Rashid po ay naghihintay ng inyong sagot sa loob ng 1 linggo, paliwanag ni Karim. Kung interesado po kayo, maaari kayong pumunta sa opisina para sa formal interview at orientation. Nang umalis si Karim, umupo si Amira sa kanyang maliit na upuan sa likod ng tindahan. Ang liham ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ito ba'y totoo? Isang tunay na oportunidad na makaalis sa hirap, na magkaroon ng stable na buhay, na magamit ang kanyang kaalaman sa mas meaningful na paraan. Pero sa kabilang banda, ang tindahan ng bulaklak na ito ay parte na ng kanyang pagkatao. Dito siya lumaki, dito niya nakilala ang kanyang mga kaibigan. Dito niya naramdaman ang presensya ng kanyang yumaong ina na nagturo sa kanya kung paano alagaan ang bawat tangkay, bawat petals. Parang iwan niya ang isang bahagi ng kanyang history. Kinagabihan, bumisita si Lola Fatima sa kanyang maliit na apartment sa likod ng Sauk. Dala ang kanyang paboritong mintiya at baklava. Anak, nakita ko si Karim kanina. Simula ni Lola Fatima habang nag-aayos sila ng merienda sa munting mesa. Alam kong may alok sa'yo si Mr. Al-Rashid. Tumango si Amira. Opo, Lola. Job offer. Magandang oportunidad. Pero hindi ko alam kung tama ba natanggapin ko. Ang matanda ay ngumiti ng malambing. Amira, alam mo ba kung bakit ako laging bumibili ng bulaklak sa'yo? Kahit may ibang mas mura. Umiling si Amira. Dahil nakikita ko sa'yo ang puso ng iyong ina at ang isipan ng iyong ama. 2 magulang na nagsakripisyo ng lahat para sa'yo. At ngayon, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na gantihan ang sakripisyo nila. Hindi sa pamamagitan ng panatili sa hirap, kundi sa pamamagitan ng paggamit ng kaalaman na kanilang itinuro sa'yo. Huwag mong ikahiya ang umanga. Ang tunay na pagmamahal sa nakaraan ay hindi sa pananatili doon, kundi sa pagdadala ng mga aral nito sa kinabukasan. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Amira. Tama si Lola Fatima. Ang kanyang mga magulang, kung nariyan sila ngayon, hindi sila matutuwa kung mananatili siya sa kahirapan dahil lang sa sentimental value. Gugustuhin nila na gamitin niya ang lahat ng itinuro nila para umabot sa mas mataas na antas ng buhay. Kinabukasan, pumunta si Amira sa main office ng Al-Rashid Group of Companies, isang imposing glass building sa gitna ng business district ng Dubai. Ang elevator ride papunta sa 25th floor ay parang symbolic journey mula sa kanyang dating buhay papunta sa bagong posibilidad. Sinalubong siya ni Karim at dinala sa isang eleganteng conference room kung saan naghihintay si Hassan, kasama ang kanyang senior management team. Pero ngayong pagkakataon, ang ekspresyon ni Hassan ay warm at welcoming, malayo sa mapagmataas na lalaking nakilala niya sa palengke. Amira, salamat sa pagpunta, bati ni Hassan, offering his hand para sa handshake. Umupo ka. Gusto ko munang mag-apologize para sa behavior ko noong una tayong nagkita. Hindi tama ang ginawa ko. Nag-judge ako sa iyo based sa appearance at trabaho mo. Hindi ko nakita ang totoong halaga mo bilang tao. Nagulat si Amira sa humility ng lalaki. Ito ba ang parehong Hassan Al-Rashid na nang-uyam sa kanya ilang araw na nakalipas? Sir, naintindihan ko po, sagot ni Amira. Lahat naman po tayo ay nagkakamali. Ang importante ay natuto po kayo. Ngumiti si Hassan. At doon, nakita ko kung gaano ka ka-gracious bilang tao. Hindi lang ang Arabic mo ang impressive, kundi pati ang karakter mo. At iyan ang kailangan namin dito. Ipinaliwanag ni Hassan ang vision niya para sa kanyang Arabian Nights Experience program. Gusto niyang ipakita sa international tourists ang tunay na richness ng Arabic culture, hindi lang ang stereotypes na nakikita sa movies, kundi ang literature, poetry, philosophy, art, at traditions na nagpapakaunlad ng civilization nila. At doon tapasok si Amira. Ikaw ang magiging face ng program, paliwanag niya. Ikaw ang magko-conduct ng cultural tours, poetry readings, lectures tungkol sa Arabic literature. Ikaw ang magde-develop ng curriculum para sa guests na gustong matuto ng classical Arabic.
At higit sa lahat, ikaw ang magiging living proof na ang kulture na ito ay hindi lang para sa elite, kundi para sa lahat na handang matutunan ito. Ang mga sumunod na oras ay puno ng discussion tungkol sa job details, expectations, training period, at logistics. Pero ang pinakatouching na bahagi ay nang sabihin ni Hassan na may special provision siya sa contract. Amira, alam kong mahalaga sa iyo ang tindahan mo ng bulaklak, sabi niya. Kaya naman, ang kumpanya ay bibili ng space na iyon, I'll renovate, at gagawing satellite flower shop para sa hotels namin. Ikaw pa rin ang magiging manager, pero may staff na tutulong sa'yo. Sa ganoong paan, hindi mo kailangang talikuran ang business na nagsimula sa'yo. Napuno ng luha ang mga mata ni Amira. Hindi siya makapaniwala sa generosity at thoughtfulness ng alok na ito. Sir, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Huwag mo akong pasalamatan, tugon ni Hassan. Ako pa ang dapat magpasalamat sa'yo. Tinuruan mo akong maging humble, na tumingin sa tao, hindi sa kanilang posisyon, kundi sa kanilang karakter. Iyan ay aral na walang presyo. Tatanggapin ni Amira ang job offer, at nagsimula ang kanyang transformation mula sa simpleng tindera ng bulaklak tungo sa respected cultural consultant. Pero ang pinakamahalagang bagay na natutunan niya sa lahat ng ito ay simple lang. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kaalaman, dignidad, at respeto sa sarili at sa iba. Ilang buwan pagkatapos, habang nag-conduct si Amira ng isang cultural tour para sa isang grupo ng European tourists sa isa sa mga luxury hotels ni Hassan, napansin niya ang isang pamilyar na mukha sa audience. Si Hassan mismo, quietly sitting sa likod, listening intently habang nagre-recite siya ng classical Arabic poetry at nag-explain ng cultural significance nito. Pagkatapos ng session, lumapit si Hassan sa kanya. Kamusta, Amira? Tanong niya na may genuine na ngiti. Mabuti po, sir. Salamat sa lahat ng oportunidad na ibinigay ninyo, tugon niya. You know, sabi ni Hassan, simula nung araw na iyon sa palengke, marami nang nagbago sa akin. Naging mas humble ako, mas respectful sa mga empleyado ko, mas generous sa charity works. Ang mga tao sa kumpanya ay nakapansin. At lahat ng iyon ay dahil sa iyo. Sa aral na itinuro mo sa akin na ang respeto ay hindi dapat depende sa estado ng buhay. Tumingin si Amira sa kanya nang may pasasalamat. Sir, pareho naman po tayong natuto. Kayo ay nagturo sa akin na may mga tao pa ring handang magbago, handang aminin ang pagkakamali, at handang gumawa ng tama. At sa sandaling iyon, na-realize nilang pareho na ang encounter nila sa palengke ay hindi aksidente. Ito ay kapalaran, isang divine appointment na nagdulot ng transformation sa kanilang dalawang buhay. Sa isa, humility at compassion. Sa isa naman, confidence at oportunidad. Gayon, tuwing makikita ni Amira ang mga Persian roses sa kanyang renovated flower shop na konektado sa luxury hotel, naalala niya ang simpleng tanong na nagbago ng lahat. Ibenta mo sa akin ang mga rosang ito sa klasika Arabic. At sa bawat salitang binigkas niya noong araw na iyon, hindi niya alam na hindi lang bulaklak ang kanyang ibinebenta. Ibinebenta niya ang dignidad, ang kultura, ang legacy ng kanyang ama, at ang patunay na kahit saan ka man magmula, ang kaalaman at karakter ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman sa mundo. Ang kwento ni Amira at Hassan ay kumalat hindi lang sa Dubai, kundi sa buong Middle East. Naging viral sa social media, naging subject ng mga articles sa newspapers at magazines, at naging inspirasyon sa libu-libong tao na nasa parehong sitwasyon ni Amira. Mga taong may kaalaman at talento pero walang oportunidad. Si Hassan naman ay nag-establish ng scholarship program para sa mga refugee children mula sa Syria at ibang conflict areas, providing them education sa Arabic literature, arts, at culture. Ang program ay pinangalanan niyang Ibrahim's Legacy, bilang tribute sa ama ni Amira, ang propesor na kahit sa gitna ng hirap ay hindi tumigil sa pagtuturo ng kaalaman sa kanyang anak. At si Amira, sa kabila ng kanyang bagong posisyon at comfortable na buhay, ay hindi kailanman nakalimot kung saan siya nanggaling. Every Friday, after her work sa hotel, bumabalik pa rin siya sa Sauk, bumibisita kay Lola Fatima, namimigay ng libreng bulaklak sa mga matandang customers na naging parte ng kanyang journey. Huwag mong kakalimutan ang iyong roots, paalala ni Lola Fatima sa kanya. Ang puno ay maaaring tumaas ng matayog, pero ang pinakamalakas na puno ay yaong may malalim na ugat. At tama ang matanda. Ang mga ugat ni Amira, ang pagmamahal ng kanyang ina sa bulaklak, ang karunungan ng kanyang ama sa wika, ang kinnes ng mga taong tumulong sa kanya sa palengke. Lahat ng iyon ay nananatiling malalim sa kanyang puso, guiding her sa bawat desisyon, bawat salita, bawat hakbang sa kanyang bagong buhay.
Ang simpleng encounter sa isang init na hapon sa Dubai, ang mapagmataas na hamon ng isang milyonaryo, at ang tapang ng isang babae na ipagtanggol ang kanyang dignidad gamit ang kaalaman. Lahat ng ito ay nagturo ng isang timeless lesson, na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang bank account, sa kanyang posisyon, o sa kanyang material possessions, kundi sa kanyang character, sa kanyang kaalaman, at sa kanyang kakayahang tumalaga ng may respeto sa sarili at sa iba, kahit ano pa ang sitwasyon. At hanggang ngayon, tuwing may bumibili ng Persian roses sa tindahan ni Amira, hindi niya maiwasang ngumiti at alalahanin ang araw na iyon, ang araw na ang simpleng tanong na, "Ibenta mo sa akin ang mga rosang ito sa classical Arabic," ay naging daan sa pagbabago ng kanyang buong buhay, at ng buhay ng isang milyonaryong natutong maging tunay na mayaman, mayaman sa puso, sa isipan, at sa spirit.